Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang pag-aatras nga ni SOG Rimula sa kaso ni Teves. Dito nga natin makikita na tila meron ngang ibinulgar na katotohanan si Atty. Villanueva. Kaya nga tila ito pala kung bakit umatras si Rimula sa kasong ito. Dito natin makikita na ayaw lumabas ang katotohanan dahil tila wala talagang hawak na ebidensya na magdidiin kay Teves. Dagdag pa nga ng maraming netizen, kawawa yung mga biktima, grabe, walang totoong hustisya, makapangyarihan talaga ang pera. Kawawa din si Governor Digamo, ang totoong hustisya, ang ating Panginoong Diyos, Hesukristo. Ang galing talaga netong abogado, Atty. Villanueva. I salute you, ingat, God bless you. Atty. Villanueva, ting sa pagsiwalat ng katotohanan. Attorney, no devils will harm you because you are covered with the blood of God. Senador Bantag and Teves in the Senate. Maraming salamat sa iyo, Atty. Villanueva, sa katapangan mong magsalita ng katotohanan against those demonic agenda of this demon clan. I think Satan penetrated those weak officials. Bakit hindi nagsasalita si Bongbong Marcos tungkol sa ginawa ng kanyang appointee sa DOJ kung talagang may malasakit siya sa sambayanang Pilipino? Napakawalang hiya pala nila. Tao pa ba yan, mga yan? Booking na kaya, desperado na. Hindi ako maniwala sa lie detector. Harasin ka lang ng pauna. Pagbintangan na walang katotohanan, hindi ka lang pagsalitain. Sigawan ng pauna, nervyos ka na at stress ka na, hindi ka na makasagot at natataranta ka nang makuhanan ka ng lie detector kasinungalingan. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito na. Pasok! Ating lahat sa ating mga kaibigan sa media, no? Narito po tayo para ipaalam sa ating mga kababayan na itong Jora Dampas, good morning sir. Foodinet, watching your live from Kuwait. Oy, mga taga Kuwait, mega love shoutout sa inyo dyan. Oy, mga pindot-pindot dyan, pindutin nyo na, ngayon na. Mga sinasabi ng NBI at Department of Justice na mga testigo laban kay Congressman Teves ay gumawa o nagsagawa ng mga salaysay na ginagamit ng ating Department of Justice para sabihin na ang krimen tungkol sa pagpatay kay Governor Digamo at sa 2-4 pa, no? Ginamit ng Department of Justice yung mga testigo, yung salaysay nila mga kaibigan. Gagamitin or ginamit ng Department of Justice. Biruin nyo. Gagamitin ng Department of Justice. Di ba? Isipin yung mabuti kung ano pinagagawa ng Department of Justice mga kaibigan. Bakit nila gagamitin? Ibang klase talaga kayo? Ha? Ibang klase talaga kayo? Tulsok is done. Ayan, maraming salamat. Pahadan daw. Tuslok pala, tuslok is done. Sa bayan ng Pamplona, sa Negros Oriental, ay kagagawan daw ni Congressman Teves at nitong aming 4 na kliyente na sina Ginoong Judiel Rivero, Romel Pataguan, Rogelio Antipolo Jr., at Daniela Lora. Si Ginoong Judiel Rivero, sangayon sa kanyang sinabi sa amin noong March 5, 2023, doon sa Bayawan, ay pumunta sa
kapulisan para i-report yung pagkawala ng kanyang motorsiklo at humingi ng tulong para mahanap ito. Kaya nung may tuminto sa kanyang harapan na isang police vehicle, akala niya yun na yung pagkakataon na makahingi siya ng tulong tungkol sa kanyang nawawalang motorsiklo. Nagulat siya, nabigla na siya ay hinuli at pinusasan, dinala sa Provincial Police Office sa Negros Oriental, doon sa isang bayan. At doon ay sinabi na sa kanya ng mga kapulisan na siya ay isa sa mga grupo ng mga armadong tao na pumasok daw sa compound ni na Governor Digamo at silang responsable sa pagpatay ng sinasabing 10 katao kasama si Governor Digamo at 12 yata yung nagtamo ng malubhang sugat na ngayon ay subject na ng multiple frustrated murder cases na ngayon ay nasa Regional Trial Court ng Manila. At sinasabi pa may 3 pang iba na nagtamo din ng sugat na subject naman ng mga kasong multiple attempted kay Ginoong Rivero as early as March 5, 2023. Doon sa kanilang bahay sa Barangay Kahayagan sa bayan ng Bayog, Zamboanga del Sur, ay nagpadala ng maraming sundalo at mga kapulisan galing sa Bulig, Bayog Police Station. Ang layunin daw para sila ibigyan ng security protection. Masiguro daw yung kaligtasan ng kanyang pamilya. At nalaman niya rin na noong March 8, sangayon sa kanyang kapatid, yung kanyang asawa, yung kanyang stepson na 15 years old, at yung kanyang 2-year-old son ay dinala ng mga pulis ng Bayog sa Pagadian City Airport at doon daw ay ibinigay sa mga representatives ng Department of Justice at ng NBI para dalhin daw sa Maynila. At ang sabi raw ng mga kapulisan ng bayan ng Bayog, para daw masiguro yung kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero nung siya ay nasa Provincial Police Office, ang sinabi sa kanya, kailangan niyang lagdaan yung nakahandang salaysay, sapagkat kung hindi raw siya makikipag quote-unquote cooperate sa gobyerno para maresolba ang tungkol sa pagkamatay ni Governor Digamo, ay baka mawala o mamatay ang kanyang buong pamilya. Dahil sa mga sinabi sa kanya ng mga kapulisan, napilitan siyang lagdaan yung salaysay na iyon. Pero sa ngayon sa kanya, kagaya ng nakasaad ngayon sa kanyang affidavit of recantation, na napilitan lamang siya na lagdaan yung mga pahayag na sinasabing siya ay bahagi, mayroon siyang partisipasyon sa pagpaplano at pagpaslang doon sa mga tao sa loob ng compound ng mga Digamo sa Pamplona, Negros Oriental. At nakasaad doon na anya sila sa panahon ng sila ay nagpaplano, naghihintay ng araw na sa katuparan yung kanilang plano pagpatay kay Governor Digamo, ay naroon daw sila sa isang matandang bahay ng mga magulang ni Congressman Teves. At nakasaad din doon sa inihandang salaysay ng mga kapulisan at ng NBI na itong si Congressman Teves daw ay tumatawag sa isang nagngangalang Marvin Miranda. At ipinapakita daw ito sa kanya na ang kausap ay si tinatawag na si Boss Idol, na isang kalburaw, at ito raw ay tumutukoy kay Congressman Teves. Noong
nagkaroon na kami ng pagkakataon sapagkat inutusan na yung NBI ng ating hukuman na payagan yung mga abogado na sila ay makausap, madalaw sa piitan sa NBI. Nung sinabi namin sa kanila na handa kami ipagkaloob ang aming serbisyo ng libre, doon na nagkaroon ng tapang, lakas ng loob itong si Ginoong Rivero para ipahayag kung ano talaga ang katotohanan. Yung katotohanan po, kagaya na sinabi ko kanina, noong araw na yon ng March 5, siya ay pumunta lamang sa kapulisan para iulat ang tungkol sa pagkawala ng kanyang motorsiklo. Wala siyang partisipasyon, wala siyang kinalaman sa mga aligasyon sa ipinararatang o sinasabing siya ay kasama doon sa grupo ng mga armadong tao na pumasok sa compound ng mga Digamo noong March 4, 2023. Doon naman sa tatlo pa naming kliyente, itong si Ginoong Daniel Lora at si Romel Kataguan, ang sinasabi doon sa mga salaysay na inihanda ng NBI para sa kanila, na pinalagdaan sa kanila, na sila daw ay voluntarily nag-surrender sa mga representatives ng Armed Forces of the Philippines. Sang-ayon sa aming mga kliyente na si Ginoong Lora at Ginoong Kataguan, marami daw silang natatanggap na mga tawag na sila raw ay ini-implicate, sinasama doon sa mga armadong tao na pumaslang kay Governor Digamo at sa iba pa, at sila raw ay pinipressure ng kanilang pamilya na kailangan nilang linisin yung kanilang pangalan, kailangan nilang lumabas at makipag-cooperate sa ginagawang investigasyon ng gobyerno. Kaya sa paghimok ng kanilang pamilya, napilitan silang makipagkita doon sa mga sinasabing representative ng gobyerno. So, nung nakipagkita na sila, akala nila bibigyan sila ng pagkakataon para ipaliwanag yung kanilang sarili, linisin yung kanilang pangalan at sabihin na hindi totoo yung paratang sa kanila. Pero ang nangyari, pagdating nila doon, ay pinusasan na sila. Pagkatapos, isinakay sa eroplano para dalhin dito sa Manila. Dinala sila sa Camp Aguinaldo ng Armed Forces of the Philippines. And the following day, ang Armed Forces ay turn over sila sa NBI sa Top Malati, Manila. At kung nandun na sila sa NBI, ay dumaan na sila, sumailalim na sila sa tinatawag nila na tactical interrogation o investigasyon ng NBI. At doon, may nakahanda ng salaysay. Narinig niyo yun, guys? Stop muna natin, ha? Narinig niyo yun, may nakahanda ng salaysay. Diba? Pagdating nila doon sa NBI, meron na nakahandang salaysay. Yun yung point ko doon, eh. Yun talagang inaantay ko dito, guys, eh. Yung sinabi ni Attorney Villanueva na may nakahandang salaysay. Yun yung pinaka-ano doon, eh, pinaka-striking point, eh. Yung nakahandang salaysay, ano kaya yun? Di ba? Alam na natin kung ano yun. Kaya, di ba, mga kaibigan, nag-recant sila itong mga testigo. So, syempre, marami magtatanong dyan, yung mga basher dyan, sasabihin nyo, bumaliktad dahil bayad sila. Di ba? Yung mga basher, sinasabi yan, eh. Bumaliktad sila dahil bayad. Pero hindi po. Kaya nga sila nag-recant, guys, eh. Dahil po, pagdating nila sa NBI, meron ng nakahandang salaysay. Yun, eh. Yun yung pinaka-striking point. Di ba? Ibig sabihin, naka-ready na. Naka-ready na yan, ha? Sige nga, pirmahan nyo na lang. Di ba? Yun yung ano doon po nagbago lahat, no? Doon talaga, ewan ko lang talaga, ewan ko kung anong mangyayari dyan. Kasi nga, syempre, umatras na si attorney.
Ano na naman kaya ang ano ngayon ang gagawin ng mga testigo? 'Di ba? Kasi nga recanted lahat eh. Tuloy natin. Na sinabi sa kanila na kung gusto nyong matapos na ito, kung gusto nyong makalaya na kayo, kung gusto nyong matapos ng inyong pag-alala tungkol sa kaligtasan ng inyong pamilya, mabuti na kayo ay makipag-cooperate sapagkat kayo naman ay gagamitin lang na testigo ng gobyerno. Kayo ay ilalagay sa Witness Protection Program, pangangalagaan ng inyong kaligtasan at yung kaligtasan ng inyong pamilya, at hindi na kayo isasama sa kaso. Kung kailangan isama naman, kailangan ay mababa daw ang magiging kaso at ang magiging kaparusahan para sa kanila. So sa kanilang paghahangad nga, sa kanilang paghahangad at sa takot na rin nila na madamay pang kanilang pamilya, napilitan sila na sundin kung ano man yung gusto ng NBI, anong gusto ng Department of Justice na mangyari. Kaya sila ay napalagda doon sa mga sinasabing salaysay ng pag-amin na sila raw ay may partisipasyon. Sila raw yung mga bumubuo sa grupo ng mga tao na responsable sa pagpaslang kay Governor Degamo at sa iba pa. So ganun po ang nangyari kay Ginoong Nora at kay Ginoong Pataguan. Ito namang si Ginoong Rogelio Antipolo Jr., sangayon sa kanyang pahayag sa amin, pagkatapos namin silang kausapin, sabi niya, siya ay kinuha sa kanilang bahay sa Consing, Magalona, yan po ay bahagi ng Negros Occidental. Sabi sa kanya, kailangan niya lang daw na makipag-cooperate tungkol sa ginagawang investigasyon. Sapagkat malakas naman ang kanyang loob na wala siyang kinalaman doon, malinis ang kanyang konsensya, wala siyang dapat ipangamba, kaya sumama siya. Ngunit nandoon yung takot sapagkat may pananakot na kung hindi siya makikipag-cooperate, hindi lamang siya mapapahamak maging ang kanyang pamilya. O ganun din ang sinabi sa kanya, makipagtulungan siya ay pangangalagaan yung kaligtasan niya, ipapasailalim siya sa Witness Protection Program, gagawin siyang testigo, Kaya siya rin pumayag na lagdaan. Pero tingnan niyo po, kayo na po ang humusga. Kung titingnan niyo yung mga salaysay na inihanda ng kapulisan at ng NBI sa ilalim daw ng pagbibigay ng assistance ng public attorney na pinagkaloob sa kanila nung panahon na sila ay sumailalim sa investigasyon, makikita niyo po na ang kanilang pirma doon ay hindi talaga yung kanilang pirma. Ayun! Ayun ang sinasabi ko. Stop muna natin ha. Pasensya na kayo. Stop muna natin. See? Hindi pala nila pirma yun mga kaibigan. Yun. Hello po Idol Foodinet at sa lahat. Ayan, Susan Aviles. Mega love shoutout sa iyo dyan, Susan Aviles. Ayan po, no? So, hindi pala nila pirma yun. Di ba? Ang daming revelasyon mga kaibigan. Hindi nila pirma. Nagets nyo na guys? May nakahanda na salaysay, tapos hindi pa pirma. Hindi pa nila pirma, ha? Kumbaga, may pirma na siguro yun. Parang pinipilit siguro sila na sa kanila yun. Parang ganun ang nangyari dyan, eh. Di ba? So, talagang guys, no? Planado talaga. Forge ang signature pala. Forgery, no? Lahat, forge po, no? Talagang, ito talaga, no? Talagang klarong-klarong fabricated po lahat, guys. So, kung ikaw ang testigo, ha? Kunwari, ipagpalagay na lang natin, ilagay natin yung mga sarili natin as testigo. Siyempre, kung malaman mo na hindi pala ikaw yun, magre-recant ka talaga, di ba? Babaguhin mo talaga yung salaysay mo. Kasi nga, makukonsensya ka guys eh. Di ba? Makukonsensya ka talaga kasi nga, hindi mo naman salaysay yun, hindi mo rin pirma. Anong gagawin mo? Alamang tutuloy ka pa rin as testigo, hindi ka na makakatulog nun. Talaga makukonsensya ka nun. So, ang gagawin mo, babaliktarin mo na lang, di ba? Aatras ka na lang. Magre-recant ka na lang para malinis yung konsensya mo. So, hindi po natin pwedeng sisihin ang mga
di umano yung mga testigo na nag-recant. Kasi lahat ng nakita nila, lahat ng ginawa nila ay talagang fabricated po. Yung fake na pirma, yung nakahandang salaysay na hindi naman sa kanila. Di ba? So, ituloy po natin si Attorney Villanueva, mga kaibigan. Ito na po, no, malapit na po tayo dun sa pinaka-climax. yung blood sample, malapit na po, guys, no? Pakinggan po natin si Attorney Villanueva. Ito na po. Na makikita nyo sa kanilang ginawa ngayon na affidavit of recantation. Ay sa amin lang dito ay ang masasabi namin, kung totoong malakas ang ebidensya ng gobyerno, kung talagang totoo na itong aming mga kliyente ay responsable at may partisipasyon sa nangyaring pagpaslang kay Gobernador Digamo at sa marami pa, bakit kailangan pang labagin natin yung ating saligang batas, yung ating mga batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga taong sumasailalim sa isang custodial investigation? Bakit kailangan natin silang takutin? Bakit kailangan natin silang pilitin? Bakit kailangan kunin natin, dugutin ang kanilang pamilya? Para lang sila mapapayag na aminin ang kanilang bahagi sa sinasabing pagpatay kay Gobernador Digamo. Bakit kailangan puwersahin sila? Nakuhaan ng dugo pagkatapos yung 2 buwan na sinasabi nilang matagal na, solved na yung kaso. Parang sinasabi nila na guilty na itong 4, at yung iba pa, hindi pa nga na isasampa noon sa hukuman, walang pang ginawang paglilitis. Bakit noong araw lamang ng Lunes, kailangan pa silang kuhaan ng dugo? Sa pagkuha ng dugo, hindi man lang ipinagpaalam sa korte. The fact that the cases are now pending before the court. Okay. Kung sila naman ay kumpiyansa, na itong mga taong ito, itong aming mga kliyente, talagang may bahagi, may kinalaman, responsable sa sinasabi nilang krimen. Bakit pa kailangan silang takutin? Pilitin. Bakit hindi natin ipapaalam sa hukuman? Bakit hindi natin ipapaalam sa kanilang mga abogado? Bakit kailangan natin pasikreto at may kasamang pananakot? Sir, para saan daw yung dugo? Hindi sinabi sa hukuman, hindi sinabi sa amin bakit kuha ng dugo yung aming kliyente. Kami, we can only, at best, we can only surmise, conjecture. So sa amin, nangangamba kami, baka naman itong dugo na kinuha sa kanila, baka naman ilalagay ito sa sinasabing Montero, Pachero, o Fuego pickup na ginamit daw sa pagpunta doon sa Pamplona at sa pagtakas daw. Baka naman ilalagay ito sa sinasabi nilang helicopter. Ano magiging effect? Stop muna natin. Di ba, narinig niyo yun? Klarong-klaro po yung sinabi ni Attorney Villanueva, di ba? Baka naman ididikit niyo yung mga blood sample doon. Pwedeng mangyari yun, guys, Pwedeng mangyari yun. Di ba? Kasi ba, nakakapagtaka talaga, guys, bakit nagkakaroon ng dugo sa helicopter? Kaya yung sabi ko sa inyo kanina, di ba? Bakit magkakaroon ng dugo yung helicopter? Meron bang nangyari sa helicopter? Di ba? Bakit dinidikit doon? Dinidikit sa Montero, sa Pajero, sa pick-up. Pwede kasi mangyari yun, guys. Ang sinasabi po ni Attorney Villanueva, pwedeng mangyari, pwedeng gamitin yung sample na dugo na kinuha nila. Na bigla nilang kinuha sa testigo na walang consent. Hindi sila nagpaalam. Kumbaga, parang sa pilitan, parang ganon. Kasi tama itong sinabi ni Susan Aviles, Human rights violation ang pagkuha ng dugo sa mga alleged suspects. Yes, talagang human rights violation yun. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng basta-basta na lang kukuha ka ng dugo. Dapat meron niyang abogado nakaharap. Pero kasi wala silang mga abogado, kahit anong gusto nilang gawin sa mga di umano testigo, kayang-kaya nilang gawin. Kasi walang mga abogado. Yun yung disadvantage pag wala kang abogado. Kaya nga, di ba, lahat tayo may rights. Kunwari, nahuli ka, kuha ka kagad ng abogado. Huwag ka na mag-antay ng basta kumuha ka na kagad. Kung meron kang pera, sige. Kung makaka-afford ka, kuha ka kagad ng abogado. Para maprotektahan mo yung sarili mo. Pag wala ka kasing abogado, guys, kahit anong gusto nilang gawin sa'yo, pwede nilang gawin. Wala ka na. Ganun ka lang.
pwede sila mag-invento ng story para sa iyo eh. 'Di ba? Lalo nang ganyan yung kaso, matindi yung kaso, mabigat. Oo, pwedeng ikalat sa bahay. Tama, no? Itong si Ray Bilog, yung ikalat sa bahay ni Mayor, lahat ng sasakyan na ginamit. Yes, pwedeng gawin yun eh. Ikalat yung yung sample na dugo. Oh. 'Di ba? Ay, grabe. Tuloy na po natin, mga kaibigan. Pag-atras ng apat sa ipinail sa DOJ ng NBI, sir. May effect ba yan sa pag-review ng DOJ? Para so far as our clients are concerned, of course, sabi ng Saligang Batas, sabi ng Republic Act 7438, anumang sinasabing pag-aamin o extrajudicial confession, pag-aamin sa labas ng hukuman na kinuha na labag sa ating Saligang Batas, labag sa Republic Act 7438 at sa iba-iba pang mga panuntunan, yan ay tinuturing na fruit of poisonous tree. Ayun. It is inadmissible in any proceeding. Hindi pwedeng gamitin sa hukuman para patunayan na sila ay guilty sa ipinaparatang sa kanila. So, hindi ito magagamit sa anumang proceeding before the Department of Justice, before any court of law. So, therefore, wala yung sinasabi nilang koneksyon ng sinasabi nilang mastermind na kung sino man yon, si Marvin ba yun o sino yun, Congressman Teves. Gusto, sir, yung apat after ng matras, pero ginamit pa rin ng NBI yung first statement nila para sa profile ng kaso. Nakaranas po sila ng torture. Paano ba ang estado nila? Well, insofar as Mr. Judiel, also known as Osmundo Rivero, sinabi niya talaga sa amin, ipinakita pa yung bukol sa kanyang lieg, marka ng alambre, na ginamit para siya isakalin nung panahon na siya ay sinasabing dumadaan sa investigasyon para mapilitan siyang sabihin daw ang totoong nangyari at aminin na siya ay kasama doon sa mga armadong tao, na siya ay kasama lamang sa mga inutusan. Yun po ang So, hindi ito yung apat na hinahanap operation ng Task Force Negros. Sinasabi nila kaya nila nahuli itong mga to dahil sa manag operations. Hindi ba ito? Ang sinasabi nilang nahuli pursuant to the Task Force Negros Manhunt Operation ay itong si Ginoong Daniel Ora at Romel Pataguan na sinasabi ng Armed Forces na nag-surrender daw doon sa General Santos. Pero ang totoo, sangayon sa aming kliyente, ay pinrestro sila ng kanilang pamilya. Marami silang tawag na natanggap na kailangan nilang lumabas sapagkat sooner or later daw, masikip na ang mundo, baka mamatay pa sila. Kaya sila ay nakipagkita sa layuning linisin yung kanilang pangalan. Kaya lang, nung nagpakita na sila, hindi naman sila kinausap, kaagad pinusasan at dinala sa Campo Aguinaldo sa Maynila. So it's not, sir, sumuko. It's lumapit. Kasi pag nyo siya sumuko, may guilt doon. Lumapit sila sapagkat yun ang iniisip nila. Yun ang itinanim sa isip nila ng kanilang pamilya at ng mga kakilala nilang tumatawag na mas mabuting lumabas sila, magpakita at ipaliwanag yung kanilang sarili para sabihin na sila ay walang anumang kinalaman doon sa sinasabing pagpaslang kay Ginoong Digamo. sir, yung pag-arap nyo bilang legal counsel ng apat, kasi maraming iba in social media questions about paano sila nagkaroon ng lawyer. Actually, as early as second week of April, kasi po ako ay isang Ilonggo na taga Iloilo at dito naka-based sa Quezon City ang aking practice. 80% ng aming mga kliyente kasi po ay yung mga may kaso na halos wala talagang kakayahang magbayad ng abogado. Sa Ayun, stop muna natin ha. Ito pa lang si Attorney Villanueva, mga kaibigan. Talagang tumutulong siya, guys. Sino ba yung nagtanong kanina? Paano kung mahirap ka, walang abogado? Sabi po ni Margarita Libon,
yun lang, no? Medyo ano yun, mahirap yung tanong ni Margarita Libon. Paano pag mahirap ka, no? Wala kang abogado pag mahirap ka, eh, no? Mahirap makahanap ng abogado pag wala kang pera, parang ganun eh. Pero itong si Attorney Villanueva, mga kaibigan, tumutulong talaga siya, guys. Kahit wala daw pera. Ganun siya kumbaga, hindi po lahat ng abogado siguro, no, na kailangan mo talaga ng pera, katulad ni Attorney Villanueva. Ayan, tumutulong daw siya, eh. Sabi niya, eh. Oh, ayan, oh. Pakinggan natin. 21 years ko po sa practice, marami na rin akong mga dating naging kliyente, kapamilya nila, coming from Mindanao and from Panay region, na lumalapit sa amin. Sapagkat alam nila, kilala kami, na kahit wala munang panggastos o pambayad, ay tumatanggap kami. Lalo na nga kung sa tingin namin, ang kliyente ay naaapi sa paggamit ng sobra-sobra o yung overwhelming, immense, vast resources and forces of the government na kontra dito sa isang walang halos hanap buhay, walang pantusto sa pamilya. So, yung tanging proteksyon niya na lang, yung kanyang karapatan sa saligang batas ay ibigay man lang ng isang abogado. Anong plano niyo, sir? Sa apat, i-request niyo ba sila na palayain, ilalaban niyo? Paano kasi gumugulong ngayon sa DOJ at ginamit silang testigo pa rin? Ganito po, itong aming apat na kliyente ay akusado na kasama pa ng marami pang iba. I think 25 cases had been filed already in Negros Oriental, then in-transfer ang venue dito sa Maynila. So ngayon po, noong May 26, nag-schedule ang Branch 36 ng RTC Manila ng arraignment and pre-trial conference. Bago dumating yung araw na yun, nag-file kami ng motion to quash. Precisely to question the legality and the validity of the arrest made. Kini-question namin yan through a motion to quash na ang final na mga criminal information sa hukuman ay ibasura ng hukuman sapagkat ang aming mga kliyente ay inaresto, labag sa ating saligang batas at mga umiiral pang ibang batas. Yun naman ay pinagbigyan ng hukuman. Ma-resolve yung arraignment para mabigyan ng pagkakataon ng hukuman, ma-resolve yung aming motion to quash. Meron ding nakafile na petition for habeas corpus ngayon sa Supreme Court. At sa Lunes, magsasampa rin kami ng isa pang petition for habeas corpus dito naman sa RTC Manila para naman sa aming mga kliyente. So para as Mr. Rivero is concerned, nag-file po kami sa Department of Justice kasi naririnig namin at sinabi rin sa amin na sarado na yung preliminary investigation. Pinili raw ng mga respondents o ng aming kliyente na wag na raw mag-submit ng counter affidavit o anumang ebidensya para sinungalingan yung kaso laban sa kanila sapagkat inaamin ko ng aming mga kliyente, they were remorseful daw, nagsisisi at gusto raw na mapagaan daw yung damdamin ni Mayora. Janice Tigano, na wala namang katotohanan kaya kami nag-file ng motion to reopen preliminary investigation. Sisi na daw si Mayora, guys. Mga kababayan, dito nga natin makikita ang katapangan nga ni Attorney Villanueva na isiwalat ang katotohanan na nangyayari sa kaso ng Teves Digamo. Mga kababayan, ang nakakalungkot nga ay tila kawawa si Governor Digamo dahil tila wala talagang hustisya na nakakamtan ito. Ang tanging kahilingan ng taong bayan ay dapat naman talagang parusahan ang nagkasala at ikulong ito. Ngunit sana hindi makulong ang mga inosenteng tao. Kaya sana ang gawin ng mga gobyerno o nasa pwesto ay tila magtulong-tulong na sila para mas mahuli pa ang totoong mastermind sa pagkawala ni Governor Digamo. Mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.